Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2971 hanggang Kabanata 2980. Kabanata 2971. Maraming primitibong Lightwell Lotus, sabi ng matandang Extreme King na may halakhak. Ituring ninyo itong regalo mula sa akin. Wala pa ring pakialam ang Extreme King sa inyo. Hindi ba't perpekto iyon? Ang sinabi niya ay may halong banayad at matindi. May katuturan din ito. Kung siya ay isang ordinaryong tao na hindi makakakuha ng True God Class Lightwell Lotus, hindi niya sisirain ang sarili sa pamamagitan ng pamiminta sa Extreme King. Ngunit determinado si Hansen na makuha ang True God Class Lightwell Lotus. Hindi siya aalis ngayon. Hindi nagsalita si Hansen. Tiningnan niya ang mga primitibong Lightwell Lotus sa paligid at iniwagayway ang kanyang sibat. Pinutol niya ang Lightwell Lotus. Deified Xenogeneic Haunted. Lightwell Lotus. Deified Xenogeneic Gene Found. Lahat ng Lightwell Lotus ay pinutol ni Hansen. Maraming anunsyo ang tumugtog sa kanyang isip. Kinolekta ni Hansen ang mga Lightwell Lotus na kanyang pinutol at itinapon sa kanyang Destiny's Tower. Deified Xenogeneic Haunted. Lightwell Lotus. Deified Xenogeneic Gene Found. Deified Beast Soul Obtained. Matapos patayin ang 100 Lightwell Lotus, natanggap niya ang Beast Soul announcement. Tiningnan niya ang kanyang Sea of Soul. Deified Beast Soul Lightwell Lotus, by Sema Type, incomplete. Hindi nasa mood si Hansen na tingnan kung ano ang kaya ng Lightwell Lotus by Sema. Nagpatuloy siya sa paggupit sa lahat ng Lightwell Lotus sa paligid. Nakakuha siya ng 213 Lightwell Lotus. Sa lahat ng iyon, isa lamang ang nagbigay ng Beast Soul. Matapos makuha ang lahat ng Lightwell Lotus na kaya niyang kunin, bumalik siya sa higanting Lightwell Lotus. Tiningnan niya ang matandang Extreme King at sinabi, para kay Viking, kung aalis ka na ngayon, hindi kita papatayin. Nagbago ang ekspresyon ng matandang Extreme King. Ang lakas mo namang mang-api. Madali bang mang-api sa Extreme King? Ibig mo bang sabihin ay hindi ka aalis? Tiningnan ni Hansen ang matanda habang nagsasalita. Hindi ako aalis. Ano ang gagawin mo sa akin? Binuksan ng matanda ang berdeng metal na payong at malamig na tumawa. Kakaiba ang kinang sa mga mata ni Hansen. Tiningnan niya ang mga mata ng matanda at dahan-dahang nagtanong, sa tingin mo ba ang payong na iyon ay magliligtas sa buhay mo? Marahil hindi kita matatalo, pero kung gusto mong patayin ako, masisira ang lotus na ito, sabi ng matanda nang may katiyakan. Talaga, biglang naglabas ng kakaibang liwanag ang isa sa mga mata ni Hansen. Ang kanyang mata ay naging pulang dugo. Sa susunod na sandali, nakapasok na si Hansen sa liwanag ng berdeng metal na payong. Pumunta siya sa mata ng matanda gamit ang Blood Eye Evil Eye Beast Soul Eye skill. Blurg. Dugo ang lumalabas sa kanang mata ng matandang Extreme King. Kahit sa likod ng kanyang ulo ay may dagwang butas. Hawak ni Hansen ang Skyvine Radish Godlands nang muling lumitaw siya sa likod ng matanda. Lumaki ang mga berdeng usbong mula sa mga sugat ng matanda. Patuloy nilang sinisipsip ang life force ng matanda. Arg! Hawak ng matanda ang kanyang mata at sumigaw. Gusto niyang iwagayway ang berdeng metal na payong, ngunit sa 1 pulgadang galaw lang, naputol ang kanyang braso ng sibat ni Hansen. Natakot ang matanda. Ginamit niya ang kabilang kamay para hawakan ang naputol na braso. Kinuha niya muli ang berdeng metal na payong at lumipad palayo. Nawala siya sa bilis ng liwanag. Umalis ka at sabihin kay Viking na ginamit ko ang aking buhay para makuha ito, sabi ni Hansen sa matanda habang siya'y tumatakas. Karapat-dapat ito sa akin. Alam ni Viking na ang Holy Baby ay si Dollar at muntik na nitong mapatay. Ginamit ni Hansen ang pagkakakilanlan ni Dollar para kunin ang Lightwell Lotus bilang tanda ng respeto. Gusto ni Hansen ang Lightwell Lotus, pero hindi niya gusto ang Lightwell. Tiningnan ni Hansen ang higanting Lightwell Lotus. Ginamit niya ang Skyvine Radish Godlands upang hampasin ang ugat nito. Sa kapangyarihan ng Skyvine Radish Godlands, pinutol ni Hansen ito ng maraming ulit. Deified Xenogeneic Haunted. Lightwell Lotus. Deified Xenogeneic Gene Found. Deified Beast Soul Obtained. Masaya si Hansen. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng isa pang Beast Soul. Tiningnan niya ang kanyang Sea of Soul.
Deified Beast Soul Lightwell Lotus, by Sema, perfect. Nang makita ang salitang perfect, mas lalo pang natuwa si Hansen. Isa itong perfect class Beast Soul, katumbas ng True God class Beast Soul. Hindi pa rin niya alam kung para saan ang Lightwell Lotus by Sema. Ipinasok ni Hansen ang higanting Lightwell Lotus sa Destiny's Tower at tinawag ang Lightwell Lotus by Sema. Labi sa inaasahan ni Hansen, iba ang Lightwell Lotus by Sema Beast Soul sa by Sema Beast Soul na dati niyang hawak. Hindi ito by Sema na si Hansen ang sentro. Nasa harap ni Hansen ang anino ng Lightwell Lotus. Ito ang sentro. Binuksan nito ang Holy Light by Sema na may habang 30,000 talampakan. Sinuportahan nito ang buong lugar. Nakatayo si Hansen sa loob ng by Sema, ngunit hindi niya naramdaman ang dagdag na bilis o lakas. Wala rin siyang nade-tech na depensang katangian sa loob ng Lightwell Lotus by Sema. Nang makita ang liwanag ng Lightwell Lotus, tumalon si Hansen. Pinutol niya ang kanyang daliri gamit ang Skyvine Radish Godlands. Malalim ang sugat. Sa loob ng by Sema ng Lightwell Lotus, mabilis na gumaling ang sugat sa daliri ni Hansen. Agad na naibalik ang pinsala. Healing by Sema. Natuwa si Hansen sa natuklasan. Napakabihira ng ganitong by Sema, at True God class pa. Napakabisa nito. Kahit mabilis gumaling ang katawan niya, ang ganitong uri ng healing power ay pinakamabisa sa buong universo. Sinubukan niya ito ng ilang beses. Napansin niya ang malaking problema, hindi pinapansin ng Healing Holy Light ng Lightwell Lotus by Sema ang kaibahan ng kaibigan at kaaway. Kahit sino ang nasa loob, mapapakinabangan ang healing power nito. Naisip ni Hansen, kaya kailangan kong maging maingat sa paggamit nito. Kung hindi, maaaring maging kalasag ito para sa kaaway. Dinala niya ang lahat ng Lightwell Lotus habang umaalis sa Lightwell. Kumalat ang balita tungkol kay Dollar na umatake sa Lightwell sa buong universo. Magulo ang mundo. Nahold up pa ang Extreme King. Sa paglitaw ng God Palaces, tanda ito ng kaguluhan. Hindi na magiging matatag ang universo. Sa Extreme King, narinig ni Viking ang sinabi ng bulag na matanda at pinauwi siya. Umupo siya ng mag-isa at sinabi, mukhang hindi titigil ang batang iyon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tinawag ni Viking ang isang opisyal. Sinabi niya sa mensahero na ihatid ang mensahe, saan man pumunta si Dollar, hindi siya mapipigilan ng mga tao natin. Hayaan siyang kunin ang gusto niya. Natahimik ang mensahero nang marinig ang sinabi ni Viking. Hindi siya makarespond. Simula nang ipanganak siya, hindi pa niya narinig ang Extreme King na magbigay ng ganitong utos. Kabanata 2972. Hindi nila hinadlangan si Hansen, at para silang mga refugee na naghihintay ng tulong mula sa hukbo. Binuksan nila ang gate at inihanda ang mga sasakyan. Binigyan nila si Hansen ng lahat ng gusto niya. Natatakot silang baka kulang ang maibigay kay Hansen, na parang isang taong hindi nakakakain ng sapat dahil wala ng sobra. Anong nangyayari? Nagkaroon ba ng brain stroke ang lahat sa Extreme King? Nagtataka si Hansen. Inaasahan niya ang matitinding laban kung saan pwede niyang patayin ang sinuman para sa kasiyahan. Ngayon, ang mga tao ay masigasig at bukas palad. Masaya silang ibigay ang lahat ng hiling niya. Binigyan pa siya ng mga kotse at iba pang sasakyan. Hindi na niya pwedeng patayin sila pagkatapos noon. Tinawag niya ang isang manager ng Extreme King at tinanong kung ano ang nangyayari. Magalang na sinabi ng manager, ayon sa tanong ni Mr. Dollar, ang sagot ay sinasabi ng leader na ikaw ay VIP ng Extreme King. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Kung kulang, pwede niyang ipaalam sa leader. Maipapadala sa iyo mula sa iba't ibang lugar ang lahat ng kailangan mo. Kakaiba ang ekspresyon ni Hansen. Iniisip niya, ano ba ang problema kay Viking? Hindi sigurado si Hansen kung gusto ba siyang saktan ni Viking sa pamamagitan ng pagsasabing pumunta siya sa Starter King's Land. Ngayon, ang ginawa ni Viking ay lalo lang nagpapalito kay Hansen. Baka kasi alam ni Viking na hindi niya ako matatalo. Gusto ba niyang iwasan ang kanyang pagkatalo sa pamamagitan ng ibang plano? Hindi makaisip si Hansen ng malinaw na dahilan para sa lahat ng ito. Matapos nakawan ng ilang lugar, hindi na siya masyadong natuwa. Gagamitin niya ang dahilan na nagbabayad pinsala siya kay Viking. Sa ganoong paraan, may dahilan siyang manot at mangagaw. Ngayon, kahit si Hansen ay natawa sa sobrang kakaibang pangyayari. Kung hindi ko kukunin, hindi ko kukunin. Kung ibibigay niya, bakit hindi ko kukunin? Napagpasyahan ni Hansen na ipagpatuloy ang pagnanakaw, ngunit nakawanan niya ang 18 Xenogeneic species ng Extreme King. Nakakuha siya ng napakaraming deified Xenogeneic genes, at walang tiniik ang paglaban ng Extreme King.
Ibinigay nila ang lahat sa kanya, at natuwa siya rito. Sa huli, sobra na para kay Hansen ang kanyang nakawan. Gumawa siya ng ilang kalkulasyon. Ang resources niya ay sapat na para ma-develop si Little Angel hanggang Butterfly class. Ang resources para maging True God class ay hindi basta-basta matatagpuan sa anumang xenogeneic space. Kahit gusto ni Hansen na mangolekta pa, maliban sa King's Kingdom, kakaunti lang ang lugar tulad ng Lightwell na may True God class na resources. Sige na, kunin ko muna si Little Angel at suriin. Kung hindi sapat, pwede naman tayong bumalik para sa dagdag. Bagamat iniisip ni Hansen kung kailangan niyang kumuha pa ng marami, hindi iyon bagay na gusto niyang gawin. Dinala ni Hansen ang maraming resources pabalik sa Space Garden. Pinatawag niya si Qin Zuan para magdala ng mga tao na lihim na gagawa ng genofluids. Kailangang itago ang mga resources. Kung hindi, madali lang malalaman ng mga tao na si Hansen ang si Dollar. Kaya hindi niya pinahintulutan ang Flower God people na tumulong sa paggawa ng genofluid. Ngayon, nasa kumpletong kontrol na ni Hansen ang Flower Gods. Ang teknolohiya para sa lahat ng uri ng genofluids ay pag-aari ni Hansen. Sinabi niya sa mga tao, espiritu, at mga nilalang mula sa mga sanctuaries na tulungan si Qin Zuan. Tungkol sa Flower Gods, hindi siya naging malupit. Lahat ng resources sa Space Garden ay pinangangasiwaan nila. Nakakuha rin sila ng bahagi ng genofluids na kanilang ginawa. Marami ng genofluids si Little Angel, kaya mabilis ang kanyang pag-unlad. Sa loob ng hindi pa umaabot ng 2 buwan, naging butterfly class siya. Ang ordinaryong mga nilalang na mabilis ang pag-evolve ay hindi agad naiintindihan ang kanilang bagong kakayahan. Karaniwan, hindi tugma ang lakas at level. Kung makipaglaban, hindi nila magagamit ang tunay nilang fighting power. Iba ang sitwasyon ni Little Angel. Hindi kailangan ni Hansen na lumaban siya. Kailangan lang niya na makipag-combine, kaya hindi mahalaga kung hindi niya naiintindihan ang anuman. Ang natitirang resources ay may kasamang True God class Lightwell Lotus at 2 butterfly xenogeneic genes. Aabutin ng ilang panahon bago ito mapino. Kahit ubusin niya lahat, hindi magiging True God si Little Angel. Saan pa ako pupunta para kumuha ng resources? Uulitin ko ba ang Extreme King? Iniisip ni Hansen. Lumapit si Wang Yuhang kay Hansen at sinabi, Old Hansen, sa labas ng Space Garden, may matanda na patuloy na nagrereklamo. Gusto kanyang makita. Tumingin si Hansen sa labas. Nakita niya si 9000 King sa labas ng Space Garden. Lumabas siya at tinanong si 9000 King, 9000 King, ano ang ginagawa mo rito? Ginoo, sa wakas ay natagpuan ko kayo. Mabilis na yumuko si 9000 King at ikinwento ang lahat. Matapos umalis ni Hansen sa malaking barren system at masaktan ni Moment God, hinanap siya nina 9000 King, ang Demon Lady, at iba pa. Sa kasamaang palad, hindi nila nakita ang sugatang si Hansen. Narinig ni 9000 King na nasa Space Garden ang pugad ni Hansen, kaya naroon siya upang hanapin siya. Bakit mo ako hinahanap? Nag-alinlangan tanong ni Hansen. Pinili ka ng Sacred Leader, sabi ni 9000 King nang may katiyakan. Natural lang na gusto nilang pretuhin ka ng maayos. Hindi ba sinabi ng Sacred Leader na pumunta sila kung saan gusto nila? Hindi niya iniutos na sundan ako. Nagkunot-noo si Hansen. Agad na tumawa si 9000 King. Pinili ka ng leader, at may holy body si Little Master. Siya ang kanilang master. Kung hindi ka nila susundin, sino ang susundin nila? Nasa sacred sila. Naghihintay na bumalik si Little Master sa bahay, at dadalhin nila si Little Master upang sundan ka. Bago ipinadala ni Hansen ang mga tao upang hanapin si Little Flower sa sanctuaries, walang balita tungkol sa kanya. Kung sinabi nilang dadalhin nila si Little Flower, hindi nagsalita si Hansen. Pinayagan niyang magpahinga si 9000 King sa Space Garden. Kailangan ko ring magpadala ng mensahe sa Demon Lady at iba pa, para hindi na sila mag-alala, sabi ni 9000 King. Mayroon din silang ilang ipon sa Holy Palace. Gusto nilang ibigay lahat sa iyo. Ako ang bahala sa transportasyon ng mga goods para sa iyo. Oh, akala ko nasira ang kanilang mga treasures at God personality armament sa labanan, sabi ni Hansen. Ano pa ang pag-aari nila? Mayroon silang xenogeneic materials na nakuha sa pagpatay ng xenogeneic sa malaking barren system, pero hindi maganda para gumawa ng treasures, paliwanag ni 9000 King. Kaya ito ay mga material na hindi pwedeng gamitin para gumawa ng treasures. Plano nilang ibigay lahat sa iyo. Kung hindi mo magagamit, pwede namang gamitin ni Little Master. Kulang si Hansen sa resources ngayon, kaya wala siyang problema sa pagtanggap ng dagdag.
Iniisip niya ito at sinundan si 9000 King pabalik sa malaking Beren system para maging true god si Little Angel sa lalong madaling panahon. Tungkol kay Little Flower, dahil naroon si Hansen, makakakuha siya ng mas maraming resources. Dumarami ang mga elite na hinahamon ng God Spirits. Maraming God Spirits ang namatay, at maraming God Personality armaments. Maraming nakakatakot na nilalang na wala sa God List fights ang lalaban sa God Palaces. Gusto nilang ilagay ang kanilang bandila at maging Diyos o patayin ang God Spirits para makuha ang God Personality armaments. Pero hinahamon lang nila ang Destruction class God Spirits. Walang nang-ahas na humamon sa mas mataas na level na God Spirits. Plano rin ni Hansen na patayin ang ilang God Spirits. Gusto niyang kunin ang kanilang God Personality armaments at iligtas si Golden Growler. Nakita niya si Golden Growler na humihina araw-araw. Nagmamadali siya na iligtas siya. Hindi gaanong nagmamalasakit si Hansen tungkol sa pag-evolve, paglalagay ng bandila, at pagiging Diyos. Ang pagiging God Spirit ay nangangahulugang walang kamatayan, pero pwede ka ring palitan. Kahit hindi ka mapalitan, kailangan mong bantayan ang God Temple magpakailanman. Para itong pagkakakulong magpakailanman. Kabanata 2973. Nang makita ni God's Retribution si Hansen, tiningnan niya ito ng may halong pagkagulat. Napalaktaw ang tibok ng puso ni Hansen. Tinanong niya, anong tinitingnan mo? Tinamaan ka ni Moment God na isang Annihilation God Spirit, pero ayos ka lang, sabi ni God's Retribution ng may ngiti. Mukhang karapat-dapat ang titulong Godfather Hansen. Anong Han Godfather? Tigilan mo na ang pagtawa sa akin. Kaka-recover ko lang sa sugat na iyon. Tumigil sandali si Hansen at tiningnan si God's Retribution bago sinabi, busy ka talagang tao. Hindi ka pupunta sa Free Treasure Palace, kaya ano ba talaga ang tinitingnan mo sa akin? Gusto ko lang pumunta dito at mag-relax kasama ka. Sa kasamaang palad, laban sa oras ako. Simula nang umalis ako sa sanctuaries, puro practice lang ang ginawa ko. Wala akong oras man lang ipikit ang mata. Kaka-practice ko lang at halos primitive class pa lang ako, pero true God ka na. Naiinggit ang mga tao sa iyo. Huminga si God's Retribution at nagpatuloy, ngayong pagkakataon, dumating ako rito bilang utos ng Legion. Kailangan kang pumunta at makita ang Blood Legion. Sinasabi ng leader ng Legion na gusto kanyang makita. Aling leader ng Blood Legion ang tinutukoy mo? Napakunot ang noo ni Hansen. Naalala niya na ang leader ng Blood Legion ay si Mr. Lee, na nakulong sa isang kabaong sa sanctuaries. Hindi yun ang iniisip mo. Ang leader ang tagapaglikha ng Blood Legion. Siya ang unang leader. Maaari mo siyang tawaging Human King. Napanginig ang katawan ni Hansen sa sagot ni God's Retribution. Gusto ni Hansen humingi ng detalye, pero sinabi ni God's Retribution na hindi niya alam ng marami. Sabi niya, kung may tanong si Hansen, pwede siyang direktang magtanong sa leader ng Legion. Nag-isip si Hansen at nagpas siyang pumunta sa Blood Legion. Marami siyang tanong tungkol sa Blood Legion na gusto niyang masagot. Noong dinala ni Blood Legion si Han Jinji, hindi alam ni Hansen kung ano ang ginawa niya o ano ang alamat. Hindi rin niya alam kung bakit tunay na tao si Lulay ng Blood Legion. May ilang tanong din siya tungkol sa Blood Pulse Sutra. Posibleng masagot ni Human King, ang leader ng Blood Legion, ang mga tanong na iyon. Kaya pinayagan ni Hansen si 9000 King na bumalik ng mag-isa sa malaking Beren system habang siya ay nagpapatuloy na pumunta sa Blood Legion kasama si God's Retribution. Hindi nagtitiwala si Hansen sa Blood Legion dahil may asul na dugo ang mga tao rito. Iba sila sa ordinaryong tao. Matagal nang umiiral ang Blood Legion sa universo. Gayunpaman, hindi sila kailanman tumulong sa sangkatauhan. 2 puntong iyon lang ay sapat para maramdaman ni Hansen ang panganib sa paligid ng Blood Legion. Kahit na tinatawag ang leader ng Human King, nag-aalala pa rin siya. Kahit iniisip iyon ni Hansen, kailangan pa rin niyang pumunta. Dinala ni God's Retribution si Hansen sa isang kakaibang barko. Sa loob ng barko, hindi magagamit ni Hansen ang kanyang dungeon area. Napakunot siya. Tila alam ni God's Retribution na nag-aalala si Hansen. Sabi niya, sa lahat ng taon sa Blood Legion, hinahabol kami ng isang partikular na God Spirit. Kaya kailangan naming maging handa. Ang disenyo ng barkong ito ay hindi laban sa iyo. Gusto lang namin hindi kami matrap ng God Spirit. Bakit gusto ng God Spirit patayin ang mga tao ng Blood Legion? Tanong ni Hansen. Dahil kami ay mga tao rin, sagot ni God's Retribution. Tapat ang sagot, pero lalo lamang nagdulot ng pagdududa kay Hansen. Ako rin ay tao. Marami ring tao sa Space Garden. Bakit hindi kami ginulo ng God Spirit? Seryoso itong iniisip ni Hansen.
Tahimik muna si God's Retribution bago magsabi, hindi ako sigurado. May nagtanong na rin sa akin ng ganoon pero hindi ko alam ang sasabihin. Kaya iniisip ko na may kinalaman ito sa Blue Blood. Blue Blood? Bulong ni Hansen sa sarili. Lahat ng mahahalagang tanong ay bumabalik sa simula. May Blue Blood ang mga miyembro ng Blood Legion, at ang Blue Blood ay nagmula sa human genes. Ang kapangyarihan ng Blue Blood gene ay na-activate lamang matapos ang ilang henerasyon na nag-practice ng Blood Pulse Sutra. Si Hansen ang unang henerasyon ng tao na nag-aral ng Blood Pulse Sutra, kaya wala siyang Blue Blood. Kahit sina Little Flower at Little Linger na pangalawang henerasyon, ay wala ring Blue Blood. Kaya, hindi lumabas ang Blue Blood kahit sa pangalawang henerasyon. Kinakailangan ng maraming henerasyon ng tao na mag-practice ng Blood Pulse Sutra bago magsimulang maging blue ang kanilang dugo. Nag-practice si Hansen ng Blood Pulse Sutra, pero hindi niya naramdaman ang anumang kapangyarihan ng Blue Blood. Pinabuti lang nito ang kanyang genes at genetic qualities. Noon, marami nang haka-haka si Hansen. Ayon sa mga teorya niya, dapat may nakatagong blue gene ang katawan ng tao. Napakaliit ng posibilidad na ma-activate ito gamit ang genes ng tao. Kaya kailangan ng Blood Pulse Sutra ng maraming henerasyon para ma-activate at mapalakas ang Blue Blood gene. Sa ganitong paraan, ang Blue Blood gene ay magiging pangunahing bahagi ng genes ng tao. Kung tama ang hinala ni Hansen, hindi nanggaling ang Blue Blood gene sa crystallizers dahil wala namang Blue Blood na tao sa kanila. Para lang silang mga tao na may pulang dugo. May iba pang ebidensya na sumusuporta rito. Si God's Retribution at ang kanyang mga kasamahan ay hindi katulad ng ordinaryong tao at hindi kayang i-absorb ang genes ng mga nilalang. Ang mga may Blue Blood ay kailangang mag-evolve ng mag-isa. Hindi nila pwedeng pagsamahin ang kanilang genes sa genes ng iba pang nilalang. Ganito rin ito sa Sanctuaries, kaya ganoon din sa malaking universo. Sinabi ni God's Retribution na ngayon ay katumbas na siya ng primitive deified. Hindi niya sinabi na eksakto siya rito. Kahit sa Sanctuaries o sa malaking universo, kakaibang uri ng tao ang Blue Blood. Para silang umiiral sa labas ng mga panuntunan pero may malalim na koneksyon sa ordinaryong tao. Ito ay nakalitaw kay Hansen. Iba ang crystallizers, standard universal creatures sila. Katulad sila ng tao sa Sanctuaries. Sinusunod nila ang mga patakaran ng malaking universo para lumaki. Iba ito sa Blue Blood men, kaya hindi nanggaling sa crystallizers ang Blue Blood genes. Iniisip ni Hansen, sabi ni Stay Up Late na ang mga tao ay resulta ng crystallizers na pinagsama ang kanilang genes sa genes ng ibang nilalang. Dapat manggaling sa nilalang iyon ang Blue Blood genes, pero ano nga ba ang nilalang na iyon? Ang tiyak na alam ni Hansen, ang Blood Pulse Sutra ay malakas dahil pinapalakas nito ang susunod na henerasyon. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang pamilya na mag-practice ng Blood Pulse Sutra, pati sina Little Flower at Linger. Lumabas ang barko mula sa sleep space at lumipad patungo sa isang barren system. Maraming bituin at isang higanteng red dwarf ang nakita. Kabanata 2974. Pagpasok ni Hansen sa red dwarf, nakita niya ang maraming miyembro ng Blood Legion. Katulad sila ni God's Retribution. Wala silang level na sinusukat ng ibang nilalang sa universo, pero hindi naniwala si Hansen na may mahina sa kanila. Sa katunayan, sobrang nagulat si Hansen habang papunta roon. Maliban sa Extreme King, Sky Palace, Very High, at iba pang mataas na lahi, hindi niya inakala na may ibang lahi sa universo na kasing lakas ng Blood Legion. Hindi matukoy ni Hansen ang level nila, pero naramdaman niya ang delikadong presensya sa bawat isa. Dumating ka na rin, anak ko. Nakaupo si Human King sa trono. Nakalagay ang kanyang panga sa mga kamay at tinitingnan si Hansen ng may interes. Ipinag-isip-isip ni Hansen na kakaiba iyon, pero bilang alpha human si Human King, normal lang siguro para sa kanya ang tawaging anak ang isang tao. Ngunit kakaiba pa rin ito para kay Hansen. Dapat tawagin mo lang akong Hansen, iniisip ni Hansen. Kahit na Human King ka, hindi mo pwedeng likhain ang isang lahi. Siguro may isa pang alpha human. Baka may kaugnayan tayo. Parang nakita ni Human King ang iniisip ni Hansen. Bahagyang yumuko ang kanyang mga labi at mahinang sabi, noong una, ginamit ng crystallizers ang kanilang genes bilang blueprint para pagsamahin sa genes ng ibang nilalang. Maraming nilalang ang nalikha sa ganitong paraan. Isa ang mga tao sa kanila. Noong panahong iyon, ginawa nila ang 13 tao, at isa ako sa kanila. Isa ako sa 13 alpha humans. Kasama ko, may 3 lalaki at 10 babae. Sa pagkakaalam ko, hindi nakapasa ang 2 lalaki. Hindi sila nakalikha ng anak. Tumawa si Human King at nagtanong, kaya ko bang tawaging anak ka?
Hindi sumagot si Hansen sa tanong. Sa halip nagtanong siya, bakit mo gustong makita ako? Hindi may kakaila ni Hansen na maaaring totoong ninuno siya ni Human King, pero hawak na ni Hansen ang kapalaran ng maraming buhay sa Space Garden. Hindi rin niya alam ang intensyon ni Human King. Hindi niya pwedeng isugal ang Space Garden at kapalaran ng iba dahil lang sa ninuno. Kailangan niyang malaman muna bago gumawa ng aksyon. Tinitingnan pa rin ni Human King si Hansen ng may interes, parang sinusuri ang bagong laruan. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Human King, nag-practice ka ng life door. Opo, bakit kailangan pa ng Blood Pulse Sutra kung may life door? Lagi itong nakakapagpagulo kay Hansen. Pagkatapos niyang mag-practice ng life door, alam lang niya na makakatulong ito sa kanyang Blood Pulse Sutra. Hindi niya alam kung ano talaga ang ginagawa nito. Ang Blood Pulse Sutra at life door ay ginawa ko. Ang kaibahan, ang Blood Pulse Sutra ay batay sa aking karanasan, at ang life door ay naglalaman ng aking kaisipan. Ito ay mga nabigong imahinasyon. Kaya sa Blood Legion, wala nang ibang nakapagbukas ng life door. Hanggang ngayon, ikaw lang at ako ang nakapagbukas nito. Ano? Nagulat si Hansen. Lumawak ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Human King. Hindi niya inakala na makakakuha siya ng ganitong sagot. Parang nasiyahan si Human King sa reaksyon ni Hansen. Tumawa siya at nagpatuloy, dapat mo itong maramdaman. Iba ang Blood Pulse Sutra mo kumpara sa kilala ni God's Retribution. Marami kang kapangyarihan na wala sila. Parang mas malakas ang iyong genes. Maaaring tulungan ng Blood Pulse Sutra mo ang ibang nilalang sa pag-evolve. Hindi na nakapagtataka kung bakit naramdaman kong iba ang Blood Pulse Sutra ko kaysa kay God's Retribution, sabi ni Hansen at tumango. Hulaan niya ito dati, kaya ito ang kumpirmasyon na matagal na niyang hinahanap. Gayunpaman, naguguluhan pa rin si Hansen. Tiningnan niya si Human King at nagtanong, kung napakalakas ng life door, bakit sinasabi mong nabigo ito? Bakit hindi mo pinapayagan ang ibang miyembro ng Blood Legion na mag-practice nito? Hindi sumagot si Human King. Para siyang nakangiti ngunit hindi talaga. Tiningnan siya ni Hansen at nagtanong, matagal ka nang nag-practice. Alam mo kung paano gumagana ang Blood Pulse Sutra, hindi ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Hindi alam ni Hansen kung bakit niya iyon tinanong, pero sinabi niya, kung huhulaan ko, ang Blood Pulse Sutra ay para kumuha ng ilang uri ng gene mula sa katawan ng tao. Nod si Human King. Oo, ginawa ko ang Blood Pulse Sutra para maibalik ang tao sa orihinal niyang anyo. Gusto kong linisin ang kanilang dugo para sa purong tao. Ang genes ng life door ay hindi puro. Bibigyan nito ng prioridad ang lahat ng genes na salungat sa gusto ko. Kaya sa akin, nabigo ang life door. Ngayon naiintindihan ni Hansen na hindi talaga nabigo ang life door. Basta lang hindi ito ayon sa gusto ni Human King, kaya sinabi niyang nabigo ito. Ang ibig mong sabihin ay ang pinagmulan ay ang blue blood gene. Tanong ni Hansen, bakit ang mga tao na may blue blood genes ay itinuturing na tunay na tao? Tumingin si Human King kay Hansen at malamig na sumagot, ang sangkatauhan ay lahi na nilikha ng crystallizer sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang genes sa ibang nilalang. Kung nahulaan mo ang gamit ng Blood Pulse Sutra, dapat alam mo kung bakit ang blue blood genes ay nagre-resulta sa tunay na tao. Ibig mong sabihin ang genes ng tao ay resulta ng crystallizer genes at genes ng blue blood na tao. Anong lahi ang blue blood na tao? Mabilis na tumalon ang puso ni Hansen. Talagang gusto niyang malaman ang sagot. Nakuha mo ang Holy Spirit ni Chinshu, pero hindi mo alam na blue ang dugo niya. Kinitil ng mata ni Human King habang tinitingnan si Hansen. Ano? Sumigaw si Hansen. Sinasabi mo ba na ang mga tao ay byproduct ng crystallizer genes na pinagsama sa genes ni Sacred Leader Chinshu? Biglang naunawaan ni Hansen ang marami. Naunawaan niya kung bakit pinapahirapan ng God Spirit ang mga tao. Ipinaliwanag din ito kung bakit sinasabi ng Diyos na ang may blue blood ay tunay na tao. Lahat ito ay dahil kay Sacred Leader Chinshu. Tila gustong makita ni Human King si Hansen na naguguluhan. Tumawa siya at sinabi, noong panahong iyon, nasira ang sacred sa mga labanan ng mga Diyos. Nakipaglaban si Chinshu sa isang langit ng God Spirits, pero natalo siya. Napalad ang crystallizers na makuha ang isang patak ng kanyang dugo nang sumabog si Chinshu. Pinag-aralan nila ito. Nang umatras sila sa sanctuaries, pinagsama nila ang dugo sa genes ng kanilang crystallizers at nakagawa ng 13 tao. Pagkatapos huminto sandali, nagpatuloy si Human King, ngunit mahina ang genes ng crystallizers, at hindi sapat ang pag-aaral sa genes ni Chinshu. Maliit lang ang bahagi ng genes ng tao.
Ginawa ko ang Blood Pulse Sutra para ma-activate, ma-develop, at maibalik ang nawawalang genes para mas maging kahawig ng Chinshu ang genes ng tao. Pagkatapos magsalita, huminga si Human King. Hindi ko inasahan na mabibigo ang gusto kong gawin, at nangyari ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang life door na akala ko ay nabigo ay nakatulong sa iyo na likhain si Little Flower. May katawan siya na tulad ni Chinshu, pero wala siyang blue blood. Hindi mo malalaman. Kabanata 2975. Ngunit alam ni Human King ang tungkol kay Little Flower, at marami siyang nalalaman tungkol dito. Kinakatawan ni Nine Life Cat ang Blood Legion at isa rin itong mascot nila. Nagsimulang mag-isip ng maraming bagay si Hansen. Tinitingnan siya ni Human King ng kakaiba at nagtanong, gusto mo bang malaman ang relasyon namin ni Old Cat? Tumanggaw si Hansen ngunit hindi nagsalita. Tumawa si Human King sa sarili niya. Sa totoo lang, katulad ka lang namin. Kami ang mga nabigo na iniwan ni Old Cat. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, sabi ni Hansen. Si Old Cat ang tagapangalaga ng sanctuaries, malamig na sabi ni Human King. Kung wala siya, sa tingin mo ba kayang itago ng crystallizers ang kanilang sarili sa sanctuaries? Iniisip ko rin iyon. Sa pagbabahagi ng dugo ni Chinshu ng crystallizers at pagtakas nila sa sanctuaries upang magsaliksik, lahat ng nangyari ay may kinalaman kay Old Cat at Chinshu. Marahil si Chinshu mismo ang naghahanap ng kanyang tagapagmana. Pagkatapos nito, tiningnan ni Human King si Hansen at nagpatuloy, ikaw at ako ang mga nabigo na binantayan ni Old Cat sa mga nakaraang taon. Sumuko siya, tanging anak mo, si Little Flower, ang napili ni Old Cat. Siya ang naging tagapagmana ni Chinshu. Naiintindihan na ni Hansen ang ibig sabihin ni Human King. Sa madaling sabi, katulad lang si Human King niya. May tulong at atensyon mula kay Old Cat, pero hindi sila napili. Kumulay ang mata ni Human King kay Hansen. Parang nakangiti siya, ngunit hindi talaga. Huwag mong isipin na mabuti ang maging ninuno ni Chinshu. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Kung naglakas loob si Chinshu na piliin ang aking anak bilang tagapagmana, gagawin ko ang lahat upang sirain siya at lahat ng natitirang bahagi ng kanyang maliit na fraction. Lubos na sumang-ayon si Hansen sa sinabi ni Human King, pero gusto pa rin niyang malaman kung bakit ganito ang nararamdaman ni Human King. Kaya nagtanong siya, bakit? Kinuha niya ang aking anak at pinadala sa kamatayan, malamig na sabi ni Human King. Iyon lang sapat na dahilan para patayin ko ang buong pamilya niya 10,000 beses. Sinasabi mo ba na hindi magtatagumpay ang plano ni Chinshu? Tahimik na tanong ni Hansen. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kung magtatagumpay siya, hindi ganito ang sacred ngayon. Tiningnan ni Human King si Hansen. Wala ka bang Holy Spirit ng kirin na ginawa ni Chinshu? Ano ang palagay mo sa kapangyarihan ng Holy Spirit na iyon? Napakalakas nito, sabi ni Hansen. Talaga, lalong lumalim ang ngiti ni Human King. Gamitin mo ang Holy Kirin Spirit na sinasabi mong napakalakas upang hampasin ako ng buong lakas. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang kagamitan ni Chinshu. Sige, kung hindi mo alintana. Inilabas ni Hansen ang kanyang Cos Karma Knife at inutusan ng Holy Kirin's Holy Spirit na Dhamma rito. Ang Holy Spirit ng Kirin ay sumakop sa blade. Maaari itong maging kahit ano, basta ito ay sandata. Gusto ni Hansen malaman kung gaano kalakas si Human King, kaya hindi niya tinanggihan ang hiling nito. Alam din niya na isa itong paraan ni Human King upang masukat ang kanyang lakas. Wala namang saysay ang pagtanggi. Tiningnan ni Hansen si Human King. Malakas ang liwanag ng blade, parang apoy demonyo na kumikislap. Nakatira pa rin si Human King sa trono at pinagmamasdan si Hansen at ang kanyang kutsilyo ng may interes. Pasensya na, binangga ni Hansen si Human King ng mabangis. Ang knife light ay parang laser na kayang hatiin ang mundo. Lumipad ito patungo kay Human King. Ding! Hindi gumalaw si Human King. Manatili siyang nakaupo, at ang mukha niya ay hindi nagbago. Biglang lumitaw ang kanyang kamay sa ilalim ng kutsilyo. Nahawakan ng kanyang gitnang daliri at hintuturo ang Cos Karma Knife ni Hansen. Agad na naputol ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo dahil sa napakalakas na mga daliri ni Human King. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Kahit hindi niya nagamit lahat ng lakas sa slash na iyon, nasa 70% pa rin ito. Sa kabila nito, ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Holy Kirin ay kayang pumatay ng top-class True God Xenogeneic, ngunit hindi nito kayang talunin ang dalawang daliri ni Human King. Pinakawalan ni Human King ang daliri at tiningnan si Hansen. Masyado kang magalang. Kung ako iyon, babagsak ko ito ng buong lakas. Bago nakasagot si Hansen, nagtanong si Human King, ano ang palagay mo sa aking kapangyarihan? Napakalakas.
Ito lang ang nasabi ni Hansen dahil hindi pa niya matansya ang tunay na lakas ni Human King. Hindi pa rin kasing lakas ng kay Chinshu ang kapangyarihan ko. Sa isinagawa ni Chinshu noon, sa palagay mo ba magagawa niya ang Holy Spirit na ito ng matagumpay? Sa huli, ang tagapagmana na pinili niya ay isang pagsubok lang. Mga test subject na para lang sa eksperimento. May pagka-disdain ng pagsasalita ni Human King. Sandali, bakit mas malakas ang iyong kapangyarihan? Ramdam ni Hansen na mas malakas ang lakas ni Human King kaysa sa karamihan ng nasa True God class. Parang hindi siya mahina kaysa kay Moment God. Bakit mas malakas ang aking kapangyarihan kaysa tunay na Diyos? Tumawa si Human King at tiningnan si Hansen. Dapat mo alam ang sagot. Dahil sa blue blood genes ni Chinshu, para sa mga tao na maging mas malakas kaysa sa langit ng lahi, kailangan mo ng lakas na makakalaban ng God Spirits. Kung gusto mo, pwede kitang gawing miyembro ng Blue Bloods. Para sa iyo, mas magiging malakas ka. Mas malakas ka kaysa ngayon. Maaaring maging kasing lakas mo noon si Chinshu. Hindi sumagot si Hansen. Tahimik niyang tinanggihan ang alok ni Human King. Nakakaakit ang alok, ngunit marami siyang gustong malaman muna. Kung ganito kapangyarihan ang Blue Blood genes, hindi sana natalo si Chinshu. Kung iisipin mula sa ibang anggulo, kung iniisip ni Chinshu na kayang talunin ng dugo niya ang God Spirits, bakit hindi niya sinikap na ipagpatuloy ang kanyang lahi? Kahit hindi siya makalikha ng anak, gamit ang teknolohiya ng Sacred, maaari nilang kopyahin ang genes ni Chinshu. Hindi iyon mahirap gawin. Ngunit hindi ginawa iyon ni Chinshu, at tiyak may dahilan. Ang dahilan kung bakit tinawag kita dito ay hindi lang para sabihin ang mga lihim. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Hindi pa rin alam ni Hansen kung bakit siya tinawag ni Human King. Hindi mo kailangang gawin ang anumang bagay para sa akin, malamig na sabi ni Human King. Ikaw ay tao. Ang iyong mga anak ay tao. Kaya, anak ko, kahit gusto mo o hindi, pareho tayo. Labanan mo ang God Spirits at gawin ang dapat gawin. Hindi ko kailangan humingi ng anuman. Hindi pa rin naintindihan ni Hansen. Dahil gusto ni Chinshu na sirain ang God Palaces at patayin ang God Spirits, nais ng God Spirits na burahin ang lahi ni Chinshu. Mukhang may loika iyon, pero naramdaman ni Hansen na may problema, kahit hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Dinala kita dito upang ipaalala, anak ko, na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan si Chinshu. Huwag umasa sa mga labi ng nakaraan niya. Panatilihin ang iyong crystallizer identity. Ano man ang mangyari, huwag ipaalam ang iyong tunay na katauhan. Kailangan mo ito upang mas mabuhay at magkaroon ng mas maraming pagkakataon. Malubha ang mukha ni Human King. Kabanata 2976. Ibinigay din ni Human King kay Hansen ang huling bahagi ng Blood Pulse Sutra. Sinabi niya na kung handa si Hansen, kailangan lang niyang pag-aralan ang huling bahagi upang ang kanyang dugo ay maging blue blood. Bagaman hindi ito kasing dalisay ng pagpapasa sa pamamagitan ng maraming henerasyon, magbibigay pa rin ito kay Hansen ng kapangyarihan ng blue blood. Ang kapalit ay mawawala lahat ng kasalukuyang Geno Arts ni Hansen. Hindi na rin niya magagamit ang Beast Souls. Tanging blue blood power lamang ang maipapagamit niya. Hindi pinilit ni Human King si Hansen. Isa itong desisyon na kailangang gawin ni Hansen. Nagtanong si Hansen tungkol kay Han Jinji. Sinabi ni Human King na hindi miyembro si Han Jinji ng Blood Legion. Wala rin siyang blue blood. Bukod dito, wala siyang ibang sinabi tungkol dito. Habang bumabalik, patuloy na iniisip ni Hansen, marami ang sinabi ni Human King, pero pakiramdam ko marami pa siyang itinatagong mahahalagang detalye. Marami pa rin siyang hindi nasagot na tanong. Napansin din niya na may malaking problema, pero hindi niya alam kung ano iyon. Ano ba ang nangyari kay Han Jinji? Hindi naman dapat magsinungaling si Human King tungkol dito, pero bakit sinasabi ng mga tao ng ika-7 koponan na may blue blood si Han Jinji? Ano ang ibig sabihin noon? Labis ang pagkalito ni Hansen sa maliit na impormasyon na iyon. Akala niya makakakuha siya ng sagot tungkol kay Han Jinji sa kanyang pagpunta sa Blood Legion, ngunit mukhang walang kabuluhan ang biyahe. Wala pa rin siyang nalalaman tungkol kay Han Jinji. Maaaring may alam si Human King, pero malinaw na ayaw niyang magtagal sa pakikipag-usap tungkol kay Han Jinji. Pagbalik ni Hansen sa Space Garden, hindi pa bumabalik si 9000 King, ngunit may dumating na ibang mga bisita. Dumating ang green-haired Growler at ang babaeng Gana sa Space Garden. Nang makita sila ni Hansen, hindi nagsalita ang green-haired beast. Ipinatong nito ang ulo sa harap ni Hansen at tahimik na umungol, pasensya na sa aking pagkakasala. Maaari mong kitilin ang aking buhay, pero pakiusap, iligtas mo ang Little Mountain Leader.
Tayo na, sabi ni Hansen, ini-wave ang kanyang kamay. Ililigtas ko si Little Gold Gold, ngunit dapat ninyong malaman na hindi pa sapat ang aking lakas upang labanan si Moment God. Kailangan ko ng panahon upang maghanda. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, malamig na sabi ng babaeng gana. Kung makakakaligtas ito kay Little Mountain Leader, gagawin namin ang lahat. Kung gusto ninyong iligtas si Little Gold Gold mula sa Moment God Temple, hindi lang tayo ang kailangan. Kailangan natin ng higit pang tulong. Kaya kailangan ko ng resources upang palakasin ang aking mga kaibigan. Kung may deified xenogeneic genes kayo, pwede ba ninyong ibigay sa akin? Naalala ni Hansen na maaaring marami ang nakuha niya mula sa Empty Mountain. May ilang deified xenogeneic genes ang Empty Mountain, sabi ng babaeng gana. Ibibigay ko ito sa iyo mamaya. Sa kasalukuyan, wala silang ibang matatakbuhan. Si Hansen lang ang makakatulong sa kanila. Alam nilang tunay na nais ni Hansen iligtas si Golden Growler. Talaga namang kawalan siya si Dollar, galit na sabi ng green-haired Growler. Ibinigay ng Little Mountain Leader ang unang pwesto sa God List. Ngunit noong nahirapan siya, hindi siya lumabas. Ngumiti si Hansen sa loob ng sarili. Naiisip niya na baka hindi lumabas si Dollar dahil nawasak ito, ngunit pinaalala sa kanya ng green-haired Growler na binigyan ng Golden Growler si Dollar ng unang pwesto sa God List. Kung hindi pa rin siya lalabas, masama iyon sa imahe ni Dollar. Pagkatapos pakawalan ng green-haired Growler at ang babaeng gana, nag-isip si Hansen. Sa huli, nagpasya siyang haminin ang God Spirit gamit ang pagkakakilanlan ni Dollar. Sa pagkakataong ito, ang God Spirit na hahamunin ni Hansen ay hindi si Moment God. Ang haharapin niya ay ang disaster class na No World God. Narinig ni Hansen mula sa Demon Lady na ang kapangyarihan ni No World God ay makakapagpa-immunity sa kanya laban sa Time Power sandali. Kung makakakuha siya ng No World God's God Personality Armament, malaking tulong ito sa pagliligtas kay Golden Growler. Nang walang tao sa paligid, pumasok si Hansen sa xenogeneic mode at isinusuot ang kanyang Damshan Armor. Pagkatapos, isinusuot niya ang Sky God Crown. Ang Sky God Crown ay isang Annihilation Class God Personality Armament. Dalawang antas ito na mas mataas kaysa sa Skyvine Radish God Lance. Isang God Personality Armament na halos kasing lakas ni Moment God. Hindi pa nagamit ni Hansen ang Sky God Crown noon dahil hindi niya alam ang kapangyarihan nito. Hindi ito automatikong malakas tulad ng Lightwell Lotus Beast Soul. Bagaman mataas ang antas, ang kapangyarihan nito ay para sa hilang. Sa deathmatch battle, hindi ito gaanong kapaki-pakinabang. Iniisip ni Hansen noong sinabi ng God na ang Sky God Crown ay magpapapasok sa akin sa Geno Halls, ngayon ay bukas na ang mga Geno Halls. May iba pa bang gamit ang Sky God Crown? Matapos mag-isip, nagpasya siyang isuot ito. Pag isinusuot ni Hansen ang Sky God Crown, bumaba ang isang Godlight Mist na parang bahaghari at bomb alot sa buong katawan niya. Mula sa malayo, parang bahaghari siyang mist na Diyos. Katsa! Nakita ni Hansen ang mga cogwheels ng universo na umiikot. Parang may malaking mechanical door na bumubukas sa harap niya. Ito ang core area o God area na nagbukas. Hindi lang para kay Hansen bumukas ang pinto. Ito ay dahil sa Sky God Crown. Tiningnan ni Hansen ang space door. Nakita niya ang rainbow mist light. Maraming substance chains ang nakakabit. Hindi makitang ano ang mga ito. Matapos mag-atubili, lumapit si Hansen sa rainbow mist light. Pag nalakad niya ang buong katawan sa pinto, nagsara ito at nawala sa nether of space. Nawala rin ang kakaibang tanawin. Ito ay God Temple, nakaungol si Hansen at tiningnan ang nasa harap niya. Ito ay isang Jadestone God Temple. Sa ilalim ng mga paa ni Hansen ay ang God Temple. Nakita niya ang Skyvine Radish God na muling nabuhay sa templo. Tama ang hinala niya, ito ay isang God Temple, at siya ay nakatayo sa altar ng God Temple. Annihilation God Temple opened. Named the God Temple. Isang tinig ang umalangaw-ngaw sa God Temple. Isang God flag ang lumipad patungo kay Hansen. Ano ang nangyayari? Naging God Spirit ba ako? Nagkunot noo si Hansen at tiningnan ang bakanteng God flag. Ang God flag na dati niyang nakikita ay may pangalan, ngunit ito ay blanko ngayon. Ayaw maging God Spirit ni Hansen. Kahit Annihilation Class God Spirit, ayaw niya iyon. Dumating ka na rin sa wakas. Habang nag-atubili si Hansen, bumukas ang pinto ng God Temple. Pumasok ang isang babae. Si Guwoner ito. Sa tono ng kanyang boses, alam ni Hansen na hindi ito tunay na Guwoner sa katawan. Ito ay ang taong tumawag sa sarili na God. Kabanata 2977. Tumingin si Hansen kay God at sinabi, dumating ka sa tamang oras.
Bakit nagkaroon ako ng God Spirit status dahil lang sa pagsusuot ng Sky God Crown? Tumawa si God at sinabi, hindi ka nagiging tunay na God Spirit. Dahil nandyan ang Sky God Crown, pansamantala kang nagiging God Spirit. Kung aalisin mo ang Sky God Crown, wala nang magaganap na iyon. Pagkatapos marinig iyon, tinanggal ni Hansen ang Sky God Crown at umalis sa God Temple. Nang isinuot niya muli ang Sky God Crown, bumalik siya sa God Temple. Muling lumitaw ang puting God flag sa harap niya. Ganyan lang ba ang ginagawa ng Sky God Crown? Disappointed si Hansen. Para sa kanya, hindi naman kapaki-pakinabang ang maging God Spirit. Umunat si God sa gilid ng God altar at tanong ng casual, hindi pa ba sapat iyon para sa iyo? Hindi mo kailangang gawin ang ginagawa ng God Spirits, pero makakamit mo ang benepisyo ng isang God Spirit. Maraming God Spirits ang gustong magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Biglang tumalo ng puso ni Hansen at mabilis na nagtanong, anong responsibilidad at benepisyo ang meron ang mga Diyos? Hanggat suot mo ang Sky God Crown, at hindi ito masira, magiging katulad ka ng ibang God Spirits, paliwanag ni God. Magkakaroon ka ng immortal body sa loob ng God Temple. Kahit kapatayin, magre-respond ka rito sa God Temple. Nagtaas ng kilay si Hansen at nagtanong, ano ibig sabihin noon? Ayoko namang manatili sa loob ng God Temple magpakailanman. Siyempre, may ibig sabihin iyon. Halimbawa, kung may malakas na kalaban ka na hindi mo kayang talunin, hindi ka na dapat matakot mamatay sa loob ng God Temple. Maaari mong labanan sila ng walang takot. Tumawa si God. Umiling si Hansen, hindi iyon lohikal. Kung patayin ako ng aking kalaban, kukunin niya lang ang aking God flag. Patay pa rin ako. Yan ang kapangyarihan ng Sky God Crown. Kahit tanggalin ng iba ang flag mo, masisira lang ang Sky God Crown. Magre-respond ka pa rin, pero mawawala ang authority mo bilang God Spirit. Itinuro ni God ang Sky God Crown at sinabi pa, bukod dyan, bilang God Spirit, may kapangyarihan kang makipagpalitan sa kahit anong nilalang sa universo at makuha ang kanilang lifespan. Matagal nang nagtatanong si Hansen tungkol dito. Kung immortal ang God Spirits, bakit kailangan nila ang lifespan ng iba? Para sa immortal God Spirits, ano ang punto ng pagpapahaba ng kanilang lifespan? Nagkunwaring inis si Hansen. Maiintindihan mo rin iyon balang araw, sagot ni God, tumawa at sinabi, ang responsibilidad ng mga Diyos ay simple lang. Isa lang ang tungkulin, protektahan ang Geno Hall at pigilan ang ibang nilalang na lusubin ito. Protektahan ang Geno Hall. Nagulat si Hansen. Kailangan ba protektahan ang Geno Hall? Ang babaeng nasa loob nito ay hindi matatalo. Umiling si God. Ang babaeng sinasabi mo ay isa sa 12 Annihilation class God Spirits. Ang 12 na ito ang nag-aalaga sa Geno Hall sunod-sunod. Pareho lang ang responsibilidad nila sa ibang God Spirits. Walang pagkakaiba. Ano naman ang tungkol sa Geno Hall? Wala bang God Spirits doon? Tanong ni Hansen. Tumawa si God ngunit hindi sumagot. Pagpasok mo sa Geno Hall, maiintindihan mo. Hanggat suot mo ang Sky God Crown, makakamit mo ang benepisyo ng God Spirit nang hindi kailangan ang responsibilidad. Maaari mo ring talikuran ang identity ng God Spirit kahit kailan. Hindi pa ba sapat ang galing nito? Bukod dyan, walang kapangyarihang pandigma ang Sky God Crown. Tanong ni Hansen. Tumawa si God, syempre. Halos hindi masira ang Sky God Crown. Mas matibay pa ito kaysa karamihan sa Annihilation Class God Personality Armaments. Maaari mo itong gamitin bilang armas, pero ang item mismo ay walang labang kapangyarihan. Sige, pili ka ng powerful title. Kapag may God name ka na, tunay mong mararamdaman ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sinabi mo may 12th Annihilation God Spirits lang, sabi ni Hansen. Kung gagamitin ko ang Sky God Crown, magiging isa ba ako sa 12? Kailangan ko bang bantayan ang Geno Hall? Hindi mo kailangan, sagot ni God. Hindi ka tunay na God Spirit. Hindi mo kailangang gampanan ang responsibilidad ng God Spirits. Alam ni Hansen na totoo si God, pero na-disappoint pa rin siya. Gusto sana niyang makita ang loob ng Geno Hall. Tumingin sa bakanting God flag, nag-isip si Hansen at sinabi, itatawag ko ang sarili kong God of Wealth. Gusto ko ang pangalan na iyon, at bagay sa aking pangalan na Dollar. Ha! Narinig ni God ang titulo ni Hansen at tumawa. Ang God name mo ay, masaya. Hindi masama at malikhain. Alam ko, di ba? Ang ganda ng titulong ito. Ngumiti si Hansen, hindi alintana ang intensyon ni God. Sa harap ng puting God flag lumitaw ang salitang, wealth. Sa likod nito, nakasulat ang, God of. Nagniningning ang flag at lumipad patungo sa pinto ng God Temple.
Nang ilagay ang God Flag, nagniningning ang Sky God Crown sa ulo ni Hansen. Maraming misteryosong mensahe ang lumitaw na nagbigay sa kanya ng pagkaunawa. Naiintindihan ko na, pakiramdam ni Hansen, unti-unti niyang naiintindihan ang pagiging God Spirit. Hindi na siya clueless. Bukod sa sinabi ni God, may iba pang kapangyarihan ng God Spirits. Mas malakas pa ito kaysa sa inaasahan ni Hansen. Nakukuha ng God Spirits ang buffs ng God Temple, hindi lang para sa immortality. May God Power buff din. Mas mataas ang level ng God Temple, mas malakas ang God Power. Nasa kanya ang Annihilation Class God Temple. Nagbigay ito kay Hansen ng God Power buff na nagtataas pa ng antas ng kanyang lakas sa labanan. Epektibo lamang ang buff sa loob ng God Temple. Pag lumabas siya, mawawala ang God Power buff. Mayroon ding Special God Spirit Authority. Ito'y natatangi sa bawat God Spirit. Iba't ibang God Temples, God Spirit Powers, at Authorities. Hindi alam ni Hansen ang iba pang kapangyarihan ng God Spirits. Ang God Spirit Authority na nakuha niya ay tinawag na wealth. Kung may babayaran na lifespan ng isang nilalang, maaari niyang bigyan sila ng kayamanan sa maikling panahon. Siyempre, ang God Spirit Authorities ay magagamit lamang kapag nagbayad ng kanilang taon ng isang nilalang. Ang nakakatakot, ang kayamanang ibibigay ni Hansen ay hindi galing sa wala. Ginagamit nito ang kayamanang makukuha ng tao sa hinaharap. Kung bibigyan ni Hansen ang isang tao ng higit na kayamanan kaysa sa makukuha nila sa buhay, masama ang maaaring mangyari sa kanila. Kabanata 2978. Nag-isip si Hansen, ang kapangyarihan lang ba ng isang Annihilation Class God Spirit ay kayamanan? Sinasabi ng mga Diyos na kaya nilang gawin ang anuman at tuparin ang anumang hiling. Ang laki ng panloloko noon. Ayon sa panuntunan ng God Spirits, hindi sila pwedeng magbigay ng maling impormasyon. Kung magsisinungaling sila, hindi nila matatapos ang isang trade at hindi makukuha ang lifespan na gusto nila. Para makumplito ang trade, gagamitin ng God Spirits ang lahat ng kanilang makakaya. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit sila sobrang interesado sa paghahanap ng mga taon ng buhay. Hindi isinama iyon sa mensahe ng Sky God Crown, kaya hindi malaman ni Hansen ang sagot. Bukod dyan, may kapangyarihan ng God Spirits na lumabas ng God Temples. Hindi sila pwedeng lumabas ng matagal. Sa panahong iyon, ang God Temple ay nakasil upang hindi sila ma-challenge. Maliban kung may hawak silang nilalang ng universo, hindi sila pwedeng lumabas ng matagal. Kung lalabas, mawawala ang proteksyon ng God Temple. Kung mamatay sila, mamatay na sila. Maliban kung maibalik sa God Temple ang God Personality, hindi na sila mare-respawn. May isang mahalagang bagay pa. Pinapayagan ng God Spirits na i-challenge ang mas mataas na level na God Spirits, pero walang silbi iyon kay Hansen dahil hindi siya tunay na God Spirit. Hindi niya mapapataas ang kanyang level. Kahit pwede siyang mag-challenge, Annihilation level na siya. Makaka-challenge lang siya ng mas mataas na level ng God Spirits. Hindi niya kayang labanan ang kapantay niyang Annihilation class. Ang pag-challenge sa Reboot class God Spirit ay Death Wish. Hindi siya gagawa ng ganoon ka-bold. Tumingin si Hansen kay God at balak magsalita, pero commendat si God sa kanya. Tumingin siya sa pinto ng God Temple at sinabi, may negosyo ka na dapat asikasuhin. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen. Tiningnan niya ang pinto ng God Temple, wala siyang nakita. Paglingon niya kay God, wala na ito. Habang nagtataka si Hansen, may lumipad na papunta sa God Plaza. Papunta sa kanyang God Temple. Nagtaka si Hansen, hindi pwede, ito'y pagkakataon lang. Kakasimulan ko lang bilang God Spirit, at may nilalang na sa universo na gustong i-challenge ako. Ayon sa kanyang obserbasyon, nilalang sa universo ay nag-challenge lang sa Destruction Class God Spirits. Walang gustong mag-challenge sa Disaster Class. Bakit siya, na Annihilation Class? Dumiretso ang katawan patungo sa God Temple ni Hansen. Pumasok ito sa radius ng God Temple. Ang God Palace at God Temples ay nasa realm sa pagitan ng realidad at espasyo. Kahit nasaan sa universo, kung nasa isip ang God Palace, pwede kang pumunta doon. Ang nilalang na nakakalipad sa universo ay pwedeng gumamit ng airship para makarating sa God Palace. Hindi mahalaga ang distansya. Nagulat si Hansen. Kilala niya ang darating. Bakit darating ang Fox Queen? Tanong niya sa sarili. Asawa ni Ghostbone General si Fox Queen. Ayon sa alam ni Hansen, hindi kalakasan ng kapangyarihan niya kung ikukumpara sa karamihan ng deifieds. Hindi siya pwedeng labanan ng Destruction Class God Spirit. Paano siya makakaya harapin ang Annihilation Class God Spirit?
Habang nag-iisip si Hansen, naroon na si Fox Queen sa plaza ng God Temple. Ayon sa panuntunan ng God Spirits, kailangan ni Hansen makipaglaban. Kung hindi, pwede niyang palitan ng Fox Queen ang kanyang God Spirit flag. Hanggat hindi masisira ang Sky God Crown, hindi siya mamamatay. Lumapit si Fox Queen sa God Temple at lumuhad na parang nananalangin. Mr. God of Wealth, nais kong humiling sa iyo. Pakitulungan mo po ako. Parang hindi siya dito para mag-challenge ng God Spirit. Nagulat si Hansen. Kung para sa hiling siya, pasok na at magsalita. Salamat, Mister. Pumasok si Fox Queen sa God Temple. Tumalo ng puso ni Hansen. Isinara ang gate ng God Temple, tanging siya at si Fox Queen na lang ang nasa loob. Ikwento mo ang iyong hiling. Tutuperin ko ang iyong hiling. Tumayo si Hansen sa God Altar, seryoso siyang tumingin kay Fox Queen. Asawa ni Ghostbone General si Fox Queen. Alam niyang may 80 hanggang 70% na chance na alam niya ang consequence ng paghiling sa God Spirits. Nagtataka si Hansen kung bakit siya pumunta. Muling lumuhad si Fox Queen, tiningnan siya ng Fox Eyes. Mahinang boses, may isang hiling lang ako. Pakitulungan po akong mabawi ang race weapon ng aking Fox Race, ang 9-spin Destiny Mirror. Kung pwede iyon, gagawin ko ang lahat. Dahil sa ilaw ng Sky God Crown, para si Hansen ay tila Diyos na nababalot ng Rainbow Godlight. Kitang-kita lang ang katawan, hindi mukha. Hindi matukoy ni Fox Queen na si Hansen ito na nakaka-strange sa kanya. Matapos ang hiling, nagpadala ng mensahe ang Sky God Crown kay Hansen. Sinabi nito na kung matutupad niya ang hiling ni Fox Queen, makakakuha siya ng 300 lifespans. Ipinakita ng Sky God Crown na kung matatapos niya ang hiling, makakakuha siya ng hindi bababa sa 300 lifespans. Pwede rin siyang makakuha ng mas marami pa. Para kasing kung ibigay lang niya ang 9-spin Destiny Mirror kay Fox Queen, iyon ang pinakamababang halaga. Kung kukunin niya ito mula sa isang elite at ibabalik kay Fox Queen, mas marami siyang makukuhang lifespan. May karma rin siyang babayaran. Kapangyarihan ni Hansen bilang God Spirit ay kayamanan lang. Hindi niya magagawa agad ang hiling ni Fox Queen. Kailangan niyang planuhin kung paano tatapusin ito. Kung hindi niya magawa, mawawala ang lifespan niya. Ang pagtanggap ng hiling ay may 2 talam. Kung tatanggap ang God Spirit, kailangan niyang tapusin. Kung hindi, kailangan niyang mandaya sa Wisher para makuha at mapanatili ang lifespan. Ginagamit ng God Spirits ang lahat ng madidirang paraan. Ang hiling ni Fox Queen ay gusto ni Hansen tapusin. Mayroon na siyang 9-spin Destiny Mirror. Ngunit nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam kung sulit ba ang 300 taon. Para sa mga nilalang sa universo, mahalaga ang lifespan. Hindi siya tunay na God Spirit. Hindi siya immortal. Ngayon, may lifespan na 2,000 si Hansen. Parang mahabang panahon iyon, pero para sa maraming nilalang, maliit lang. Nanginginig si Fox Queen. Malaki ang panganib ng pagpunta sa God Temple at humiling. Walang ibang paraan. Kailangan niyang gawin ito. Masaya na lang na pinayagan siya ni Hansen pumasok at sabihin ang kanyang hiling. Ligtas ang buhay niya, pero hindi alam kung matutupad ni Hansen ang hiling o paano. Makakaapekto ito ng malaki sa kanya. Kung matutupad ng God Spirit ang napakahirap na hiling niya, kailangan niyang bayaran ng maraming lifespan. Natatakot siyang maubos ang lahat. Tumitig si Hansen kay Fox Queen at malamig na sinabi, matutupad ko ang hiling mo, pero may kondisyon. Heto ang Tagalog na salin ng chapter 2,979 ng Super Gene, na may pagpapalit ng Hansenador o Senador kay Hansen. Gitling. Kabanata 2,979. Medyo nagsisi si Hansen na pinayagang pumasok si Fox Queen sa God Temple at humiling. Matapos niyang ipahayag ang hiling, hindi na niya pwedeng saktan o itaboy si Fox Queen. Hindi niya pwedeng tanggihan ang hiling. Kailangan niyang hanapan ng paraan upang matupad ito. Napansin ni Hansen na ang 9-spin Destiny Mirror ay katumbas lamang ng 300 taon ng lifespan ni Fox Queen. Napakaliit nito para sa kanya, kaya ayaw niyang gawin ang trade. Sa kabutihang palad, ang posisyon ni Hansen bilang Diyos ay Annihilation Class. Kumpara sa Destruction at Disaster Class, may espesyal na kapangyarihan ang Annihilation God Spirits. Parang pwede niyang ipatupad ang mga patakaran na hindi kayang ipatupad ng mas mababang God Spirits. Ang Destruction Class God Spirit ay wala nito. Siyempre, pwede ring gumawa ng parehong kondisyon ang Destruction Class God Spirits, ngunit hindi protektado ng Rules of God Spirits ang mga kondisyon nila. Kahit lusubin ng Wisher ang patakaran, walang magagawa ang Destruction Class God Spirit. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ni Fox Queen.
Alam niyang mawawala ang ilan sa kanyang taon ng buhay, pero nakakatakot ang dalawang kondisyon. Batay sa kanyang kaalaman, kung Destruction Class God Spirit lang ang hihingan niya ng hiling, walang dagdag na kondisyon. Maaaring hindi rin makuha ang 9-spin Destiny Mirror mula kay Hansen. Kahit makuha, sobrang mahal ang presyo, baka maubos ang kanyang lifespan. Kaya nag-risk si Fox Queen na humanap ng Annihilation Class God Spirit. Sana ang ganoong klaseng God Spirit ay makakatupad ng hiling ng madali at hindi siya mawawala ng maraming taon ng buhay. May kapangyarihan ang high-class God Spirits na magdagdag ng extra condition. Wala siyang kontrol dito. Kung hindi siya pumayag, hindi matutupad ang hiling. Pwede siyang mamatay doon. Pakisabi po, Mister. Tumingin si Fox Queen kay Hansen na malungkot ang mga mata. Ang mukha niya'y kaawa-awa, kaya naiisip ng isa na gusto siyang protektahan. Gamit ang maliliit na panlilin lang sa akin, gusto mo bang mamatay? Malamig na mura ni Hansen. Ang kanyang katawan ay may Diyos na kapangyarihan. Parang impyerno at dagat na papunta kay Fox Queen. Nanginginig si Fox Queen. Agad siyang lumuhad at sinabi, huwag po kayong magalit. Kasalanan ko po ito. Patawarin po ang aking kamangmangan. Natuwa si Hansen na nanginginig siya sa ilalim ng altar. Dati, sobrang abala ni Fox Queen kay Hansen. Ngayon, nasa kamay na niya ang kapalaran ni Fox Queen. Napakasarap ng pakiramdam. Sayang lang at pinayagan niyang pumasok sa templo. Kung hindi, pwede niyang kanselahin ang hiling. Kaya wala siyang ibang magagawa kundi ituloy ito. Matutulungan kitang makuha ang 9-spin Destiny Mirror, pero kailangan mong maging alipin ko magpakailanman. Parang leon ang bungad ni Hansen. Ayaw niyang ibigay ang 9-spin Destiny Mirror kapalit ng 300 taon ng buhay ni Fox Queen. Kung hindi siya pumayag, hindi matatapos ang hiling at hindi niya kailangang ibigay ang mirror. Kung pumayag si Fox Queen, ang kanyang buhay ay magpakailanman nasa kamay ni Hansen. Magiging alipin siya at habang buhay na pinamumunuan ni Hansen. Ang pagbibigay ng mirror ay halos wala ng epekto. Nang marinig ang kondisyon, mukhang nalupig si Fox Queen. Nagsimulang nanginginig ang kanyang katawan. Pakisuyo po, Mister, dahil ako'y dukha, nagkunwari si Fox Queen habang lumuhod. Hindi ka pwedeng magsalita sa harap ng Diyos. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Umuwi ka, malamig na sabi ni Hansen. Wala siyang pakialam sa damdamin niya, kaya naging napakabagsik ang tono. Huwag po kayong magalit. Muling lumuhad si Fox Queen. Mukhang taos puso, pero iniisip niya, gusto ko lang subukan ang God of Wealth na hindi ko pa naririnig. Hindi ko inasahan na ganito kasarap ang kondisyon. Pero maganda rin. Kung ganoon ang kondisyon, hindi niya makukuha lahat ng taon ng buhay ko. Mas ligtas pa rin. Kung gustong patayin ako ng Extreme King, mas mahirap para sa kanila. Bagamat iniisip iyon, medyo inis siya. Dahil kay Hansen ito. Kung hindi siya, hindi ako pupunta sa Destiny's Tower. Kinuha rin niya ang 9-spin Destiny Mirror, kaya naging kaaway ko ang Extreme King. Pinipilit niya ako, kaya wala akong magawa. Inisip pa niya, sa pagkakataong ito, ang God of Wealth ang makukuha ang 9-spin Destiny Mirror. Doon mas gagaan ang pakiramdam ko. Napagtanto ni Fox Queen na wala siyang ibang pagpipilian. Kung pupunta siya sa ibang Annihilation God Spirit, baka hindi siya payagang humiling. Kaya lumuhad siya at sinabi, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Nang sabihin ni Fox Queen iyon, kumislap ang Sky God Crown. Alam ni Hansen na tapos na ang kasunduan. Kailangan na lang niyang ibigay ang 9-spin Destiny Mirror at 300 taon ng buhay ni Fox Queen ay sa kanya na. Fox Queen. Fox Queen. Siguradong hindi mo inasahan ang araw na ito. Napakakumpyado ni Hansen. Hindi pa niya ibinibigay ang mirror. Malamig niyang sinabi, umalis ka muna. Bumalik sa God Hall sa loob ng 3 araw para kunin ang 9-spin Destiny Mirror. Agad nagpasalamat si Fox Queen, pero hindi agad umalis. Binago ang tono at sinabi, Mister, may alam ako. Baka makatulong sa iyo makuha ang 9-spin Destiny Mirror. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Malamig na tanong ni Hansen, oh, bakit hindi mo ako bigyan ng indulgence? Hindi makita ni Fox Queen ang mukha ni Hansen, pero tila walang interes ito. Mabilis niyang sinabi, ang 9-spin Destiny Mirror ay nasa crystallizer ni Hansen. Ayon sa nalalaman ko, nakuha niya ito mula sa Destiny's Tower. Sinira niya ang God Doll sa loob. Talaga, nagkunwari ng pagkagulat si Hansen. Sa isip niya, malamig siyang tumawa. Magaling, Fox Queen. Pinapaniwala mo ang God Spirit na linlang ako. Tatandaan ko ito, at pagbabayaran kita. Nagulat si Fox Queen sa sagot ni Hansen.
Mabilis niyang sinabi, matagal nang nasa Extreme King ang God Doll. Marami itong nakolektang taon. Sinira ni Hansen, kaya tiyak may malaking lifespan siya. Tumigil siya sa pagsasalita, pero halatang halata ang kanyang ginagawa, parang sinasabi, Mr. God Spirit, tingnan mo si Hansen na parang malaking ulam. Dapat mo siyang kainin. Alam mo ang tungkol sa God Spirits, malamig na sabi ni Hansen kay Fox Queen. Nagulat si Fox Queen. Yumuko at sinabi, kaunti lang po ang narinig ko. Okay, umuwi ka muna. Bumalik sa loob ng 3 araw para kunin ang 9-spin Destiny Mirror. Pinaalis ni Hansen si Fox Queen, ngunit galit na galit siya. Ang mga babae ang pinakamasama. Mag-ingat ka, Fox Queen. Ipagdaramdam ko sa iyo sa mommy at daddy mo. Kabanata 2980. Pagkatapos umalis ni Fox Queen, hindi inisip ni Hansen na tama iyon. Bakit bigla na lamang lumitaw si Fox Queen sa oras at lugar na iyon? Hindi siya pumili ng ibang God Spirit, nagkataon lang na pinili niya si Hansen, na ngayon lang nagpakita sa kanyang sariling God Temple. Para makagawa ng mga panlilinlang sa God Palace, siguradong may kinalaman ito sa God. Nagsimula si Hansen mag-isip na ito ay may kaugnayan sa God, na noon ay gumagamit ng katawan ni Gu Wonner. Hindi ko pwedeng patuloy na gamitin ang God Temple na ito. Kung patuloy itong babukas, baka may masamang mangyari. Naiisip iyon, itinago ni Hansen ang kanyang Sky God Crown at iniwan ang God Temple. Pagkatapos niyang itago ang Sky God Crown, nagsara ang God of Wealth Temple. Dahil walang Diyos sa loob ng templo, walang makapupunta at makakapanalab sa templo. Ano ba ang gusto ng God na iyon mula sa akin? Sa laban ng God lists, ang nasa pangalawang pwesto ay nakakuha lamang ng Destruction Class God Personality Armament. Kahit ako ang unang pwesto at tumaas ng isa pang level, makakakuha lang ako ng Disaster Class God Personality Armament. Hindi ba sobra na bigyan ng Annihilation Class God Personality Armament ang isang tao? Naguluhan si Hansen. Siguradong ginawa iyon ng God ng sadyang plano. Ngayon na naisip niya ito, kahit na ang God ay hindi inaasahan na ibibigay ni Golden Growler ang unang pwesto sa kanya. Wala talagang paraan para inaasahan iyon. Gawa ba iyon agad-agad na desisyon? Hindi pa rin tama sa isip ni Hansen. Hindi makagawa ng conclusion na gusto niya si Hansen, kaya tumigil siya sa pag-aaksaya ng oras. Tiningnan niya ang langit na puno ng mga God Temple at hinanap ang No World God's Temple. Gusto niyang labanan muna si No World God. Nang matagpuan ni Hansen ang No World God Temple, napansin niyang nakasara pa rin ang templo ni No World God. Wala siya rito. Nalungkot si Hansen. Batay sa karanasan niya bilang God Spirit, may 3 paraan lamang para magsara ang God Temple ang mga God Spirit. Karaniwan, pinapayagan lamang nilang magsara ng God Temple sa maikling panahon. Sa panahong iyon lang maaaring lumabas ang God Spirit mula sa mga God Palace. Hindi sila pwedeng lumayo ng matagal. Sa bawat pagkakataon na ginamit ang pahintulot na iyon, aabutin ng mahabang panahon bago sila muling payagang lumabas. Ang isa pang paraan ay kung ang God Spirit ay napatay minsan. Hindi mahalaga kung pinalitan ang God Spirit, kung willing ang God Spirit, pwede niyang isara ang God Temple ng isang buong buwan. Siyempre, malabong isuko nila iyon. Ang pinakamahabang panahon ng pagsasara ng templo ay habang hawak ng God Spirit ang isang nilalang sa universo. Kung aalis sila sa kanilang God Temple ng ganito, halos magagawa nilang isara ang templo magpakailanman. Walang makakalaban sa kanila. Kailangang hintayin ang pagbabalik ng God Spirit. Pagkatapos, muling maibabalik ang kakayahan ng God Spirit na labanan. Pumasok si Fox Queen sa templo at nagpa-wish. Nakita ito ng bawat nilalang. Bagaman hindi nila alam ang nangyari pagkatapos lumabas ni Fox Queen sa templo, nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa lahat. Maraming nilalang ang nais pumunta sa mga God Temple para sa pagbuo ng mga kahilingan. May kanya-kanyang kahilingan ang lahat. Hindi ito pinapansin ng mga God Spirit maliban kung may espesyal na dahilan. Kung hindi marami ang pumatay sa mga wishers. Ngunit iyon ay sa hinaharap. Wala nang oras si Hansen para iyon. Matapos siya mag-isip ng sandali, lumipad siya patungo sa isang God Temple sa gitna ng mga God Palace. Wala si No World God, kaya pumili si Hansen ng isa pang God Spirit na Disaster Class. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang isang Disaster Class God Spirit. Si Dollar ba iyon? Siya nga. Ang Universal's Godlist First Elite ay kumakapanalab sa isang God Spirit. Anong Godlist First Elite? Binigyan siya ni Golden Growler ng pwesto. Hindi mahalaga, napakalakas ng kapangyarihan ni Dollar. Gusto kong malaman kung anong level ng God Spirit ang kanyang kakalaban.
Malamang destruction class lang iyon. Wala namang nilalang na ng ahas lumaban sa disaster class God Spirit. Hindi pwede. Lumilipad siya patungo sa mas mataas na level ng God Palace. Ililigtas ba niya si Golden Growler? Hindi pwede. Napagbagsakan si Han Godfather at ang dalawang True Gods mula sa Empty Mountain ng Moment God. Mamamatay si Dollar kung pupunta siya roon. Mahirap sabihin. Espesyal ang relasyon ni Dollar at Golden Growler. Binigyan siya ng unang pwesto ni Golden Growler. Makatarungan lang na subukan niyang iligtas siya, di ba? Pagkaraan ng ilang sandali, maraming nilalang ang nanood kay Hansen na lumilipad patungo sa isang disaster God Palace. May nagsabi, wala talagang mangyari kung lalaban siya kay Moment God. Parang may death wish siya. Talagang bulag si Golden Growler. Binigyan niya siya ng pwesto sa God List. Parang Godfather Han lang. Habang nag-uusap ang lahat, pumasok si Hansen sa radius ng God Temple. Nasa plaza ng God Temple siya. Ito ay isang napakamatandang stone God Temple. Ang templo ay mukhang medieval church. May dalawang palapag ito. May malaking stone clock. Ang mga kamay ng minuto, oras, at segundo ay dahan-daang umiikot. Parang karaniwang relo ngunit napakalaki. Moment God. Tiningnan ni Hansen ang pamagat ng Diyos sa God flag. Nagulat siya. Alam ng lahat na ang Moment God ay maaaring isang time disaster God spirit. Dumating si Hansen upang hamanin si Moment God dahil gusto niyang makita kung paano siya makikipaglaban sa Synergenate mode. Gusto niyang malaman kung makakalaban niya ang isang disaster class God spirit para makapaghanda sa laban kay Moment God sa hinaharap. Parehong time element God spirit sila. Kung hindi niya makakaya lumaban sa isang disaster class God spirit, hindi niya kakayanin ang isang annihilation class Moment God. Isang matalim at matinis na boses ang nagmula sa stone door ng God Temple. May mga daan sa langit na hindi natin tinatahak. Walang pintuan sa impyerno, at ikaw ay kumakatok. May death wish ka ba? Kasabay ng boses, bumukas ang stone door. Isang anino ang lumabas mula sa God Temple. Natitig si Hansen at ang mga nilalang sa universo sa God Spirit na lumalabas mula sa templo. Ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas hominin ang isang disaster class God Spirit. Napakakapansin-pansin ng pangyayaring ito. Nang lumabas ang anino sa Stone Temple's door, nakita ng marami na isang kakaibang nilalang ito. Mukha itong tao, ngunit ang balat nito ay black carapace. Parang bug na tao. Kakaiba ang mga mata nito. Walang pupil, puti lang. Sa loob ng puting bahagi, may ilustrasyon ng relo. Kasama rito ang mga kamay na nagpapakita ng oras at ang mga numerong umiikot. Hindi basta-basta papayag si Hansen na maliitin ang kalaban. Hindi pa siya nakalaban ng Disaster God Spirit. Lahat ng God Spirits na napatay niya ay Destruction class lang. Hawak niya ang Skyvine Radish God Lance at pinagsama-sama ang kapangyarihan sa dulo ng lance. Ginamit niya ang Dangshan Sutra sa kabuuan. Biglang naging isang komplikadong makina sa mata ni Hansen ang buong universo. Umiikot ang walang bilang na mga universo. Beats. Tumutok ang lance. Para bang tinusok nito ang espasyo sa harap ni Moment God. Ngumiti si Moment God ng malamig. Ang kaliwang mata nito ay parang relo. Mabilis ang ikot ng mga kamay. Mabilis ang lanseng tinamaan ni Hansen, ngunit mas mabilis si Moment God. Lumihis ito ng kaunti pakaliwa at iniiwasan ang Skyvine Radish God Lance. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Parang ulan ng lance ang pag-atake, ngunit mabilis si Moment God. Para bang makagalaw lang ito ng hindi iniisip. Ang malakas na pag-atake ni Hansen ay hindi tumama sa katawan nito.